Okay, may buntag sa tanan, dias mga panimalay, nasad kara adlaw sa Domingo no. Sa atong panimbahon diya sa atong balay o manganta ta. I come to the garden. Manindog ta diya sa inyong panimalay o gusto mong tindog, dili okay ra pod. Sing. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, as Son of God discloses. Talks with me, and he tells me I am his own. At the joy we share, as we tarry there. Kanta ka na sa balay. None other has ever known. He speaks and the sound of his voice is so sweet, the birds of the singing, and the melody that he gives to me within my heart discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Sa mga balay, kanta. Tanan. He walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. But a joy we share as we tarry there, none other has ever known. Amen. Sa atong pagpadayon karon atong tawagon si Brother Kyron sa pagbasa sa atong scripture reading. Brother Kai. Mayong buntag sa tanan. Amen. Atong kuhaan atong mga Bible atong ablihan sa Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 16 to 21. Amen. Romans chapter 10 verse 16 to 21. Okay. Wag na mo magdungan tagbasa ninyo. But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah said, Lord, who hath believed our report? So that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. But I say, have they not heard? Yes, verily, their sound went it all the earth, and their works unto the ends of the world. But I say, did not Israel know? First Moses said,
I will provoke you to jealousy by them that are people, and by a foolish nation I will anger you. But Isaiah is very bold, and said, I was found of them that sought me not. I was made manifest unto them that asked not after me. But to Israel he said, all day long I have stretched forth my hands unto this obedient and gainsaying people. Atay do ko atong mga ulo sa pagampo. Our Heavenly Father, Lord, salamat sa kabuntagon karon. Salamat sa adlaw nga niya na pod miron magsimba nimo. Bisag dili may magkatibo-tibo, Lord, ikaw magagabay sa amo sa panimalay na sa pagpaminaw aning pulong namo, Lord. Ikaw pod magagabay sa among paghatag og wali, labi na ka ilak kang Kuya GI. Salamat pod, Lord, sa mga blessing na among nadawat. Ikaw magalikay sa amo, Lord, sa mga dawtan nga temptasyon, labi na karon nga sitwasyon, Lord. Maghatag yapon kag kusog sa among lawas, Lord. O kinakong gipasalamatan sa ngalan ni Kristo among luluwas. Amen. Okay, salamat kay sa Bible reading, Brother Kyron, no? O karon atong tawagon ang muhatag sa special song for the Lord, si Sister Kleng.
Salamat kayo sa special song for the Lord, Sister Kleng, no? O dirita sa tong mga announcement o mga pahibalo o mga pasalamat, no? Salamat dadaan nga sa tong mga pandemic nga nahitabo karon sa kalibutan nga kita na likay gyapon sa Ginoo o ato gyapon pabilin og ampo ang uban nga makatuman og dili gyud unta mo worst pa gyud ning kuno mga hunong na gyud unta na ni. Nga gi ingon naman ta to na luagan pero na naman po yung mga kaso gibalik na sa hugot. So sa atong mga pahinumdom birthday ni Lola sa May 13 kang nanay o birthday pod ni Sanchay karong 7 karon nga week ra no sunod pa na lagi karon ra nga mga simanaha o padayon tagampo kang Mamalo pod kay si Mamalo naka nanay sign of recovery padayon lang gyapon ta makadungog na siya maka-response na siya bisag bisan pag dili pa siya kabuka kay siyang mata pero makadungog na gid siya o kung say pangutana matubag sa pinagis mga lingo-lingo sinyas o padayon lang gid ta no. Og sa ato apo diri padayon tagampo og pasalamat ta sa gobyerno nang hatag sila 25 kilos nga bugas. Salamat kay ana no sa gobyerno nato og sa panguluhan ni Congressman Angel og sa tong mga opisyalis diri sa Habonga. O maora no. O padayon ang tagampo. 6, 7. Okay, salamat kay no balik ta. So sa gibasa ganina ni Brother Kai sa tong Bible reading mao pud to ang lesson. So part 2 na ta, tong niagi nga part Israel's present rejection of God. So sa part 1 na to Israel's rejection of the gospel of salvation through Jesus Christ. Moto na to dito na to makita gikan sa verse 1 to 3 Israel refusal to submit to the righteousness of God. Kaduha sa verse 4 to 8 the contrast between God's righteousness and our attempt at righteousness. Tulo sa verse 9 to 13 how God's righteousness is gained by faith, no? Ikaupat is sa verse 14 to 15 the necessity of the preaching of the gospel, ang importansya sa pagwali sa pulong sa ebanghelyo sa Ginoo ang Jesus Christ. So kung pagsugod magampo sa ta mag-pray ta. Our Heavenly Father, Lord, salamat kayo sa kapanahonan karon ngayon yatagan time sa paminaw sa imong pulong. Iyahay ko sa imong balang Espiritu, Lord, sa pagwali na ko sa imong pulong na ilag yung sabtan o sa ilag yung mga tagamtaman ng mga panalangin nga gikan sa imong pulong o sa uban nga nagawali karon Domingoa sa mga churches nga nagamit ani mga technology karon para mapadayag ang imong pulong. Ikaw magapanalangin ka sa imong pagpadayon magbalik ang dumong himaya. In Jesus name we pray, amen. So balik ta mga kaigsunan nata sa ikaduha nga part sa tuwang lesson. Ang first nga title sa part 1 is Israel's rejection of the gospel of salvation through Jesus Christ, no? Ang Israel nagdumili sa ebanghelyo sa kaluwasan ngadto gikan kang Jesus Christ. Kaduha, ang the prophets foretold this rejection of the gospel by Israel. Kini ang propeta nagasulti ng daan nga magdumili gyud sa ebanghelyo ang Israel. Pero karon nga mga generasyon karon nga panahon na dili tanan sa Israel nagdumili na sila nga nakaplag pero dili na gyud tanan. Okay, naa sa Romans 10 chapter 16 verse 16 to 17 kung tanawon gingon diri. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah, si Isaias kini Isaias diri si Isaiah ni diay, no? Si Isaiah ni, si prophet Isaiah ni gikutlo ko ni mo nagpuy gikutlo diri ni Isaiah ni sa diri the Lord who hath believed our report. So then the faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So naapil na sa Isaiah diri. Gi foretold man,
ingon ang daan or sa ato pang gamit sa term di panagna na daan, no? So pag ingon din ni Pablo, but they have not all obeyed the gospel, no? But they have not all obeyed the gospel. So sa atong ganina sa atong niaging Domingo nga atong na takol ni is ingon biya kuan ningon nga dapat makadungog ka sa pulong sa Ginoo, maluwas ka by hearing by the word of God, ikaw makakaplag sa kamatuoran. Yes, lagi no. Nakadungog sila, nadunggan lagi nila mo na nakapamatanan sa Pablo diri. Nakaingon si Pablo diri, but they have not all obeyed the gospel nga. Wala sila apan dili ang tanan kanila mituman sa maayong balita. Kay si Isaias nagaingon, Ginoo, kinsa man ang mituo sa among mga trabaho or sa among mga pagwali, sa among mga report, no? Busa ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw ug pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. Mo ni giingon dire. So faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Yes, lagi mga kaigsunan kanang nasa mga panimalay karon, nakadungog sila sa word of God, no? Nakadungog sila pero wala nila practice lagi sa kung giingon sa una, wala nila gi-apply or wala nila gilihok, gi-work out ang ilang nadunggan, wala nila gibutang sa ilahang kasing-kasing, but they not. So niingon diri, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God, but not all obey the gospel, no? Kung inana naman day, kung sayon naman unta day ang kaluwasan, simple naman unta, no? Pero ngano man nga layo ra gyud kaayo sa Ginoo ang Israel or ang mga uban nga mga Hudiyo, no? Dili man jud sila makasunod because many among them sila had not believed his report. Tanan sila nakadungog lagi sa report, but dili tanan nakatuo or nituo sa ilahang report or sa ilang giwali. Ug wala sila nagtuo ug nagsalig sa pulong sa Ginoo nga gikan sa giwali ni Isaias pud atong panahona, no? Ug uban nga nagdala sa mensahe sa ebanghelyo sa Israel or sa mga hintil sa time ni Isaiah, no? Daghan kay mga magwawali hantud karon, daghan kay magwawali gani or mga pastor or mga messenger nga nagwali gikan sa pulong sa Ginoo, gikan sa Bible, di man gani katuhan tud karon, di gani lisod gani patuo ang mga tao, no? So diri gipakita na ni Pablo nga ang uban sa Israel dili gyud sila luwas. Amen. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang kaluwasan sa atong pagtuo ni saving faith, no? Ang kaluwasan sa atong pagtuo, nituo ta mo sa atong gituoan mo nay nakaluwas nato. Nituo ta sa Ginoo, mo nay pamaagi nga kita naluwas sa Ginoo. Nituo lang ta pero wala ta ni work out sa ato ang kaluwasan, pero igo ra ta nituo, pero ang nagbuhat sa tanan si kinsa gani? Si Jesus Christ ug ang Amahan. Amen. Saving faith nagsugod lagi na naggikan na sa ato ang pagdungog gikan sa mga pulong sa mga magwawali. Pero ang giwali sa magwawali pulong sa Ginoo, no? Diha nagikan ang ato ang pagtuo. So, no? So yes, ang Israel nakadungog lagi, but they did not exercise sa kaluwasan or but they did not exercise the saving faith nga naunta nga giandam daan sa Ginoo. Mo na giingon diha sa verse 16 to 17 ang ipa-explain, no? Ang pagdungog, ang pamaagi sa una man gud, ang pamaagi sa unang panahon is ang idea or ang ilahang pamasistema nga sila makabalo is pangdungog lang gyud kay sa una di na ang dili tanan tawo kabalo mo basa, no? Nya sa una pud walay radyo, walay internet, walay nani nga dili di ka kapadayag. Karon gani nga makapadayag na tan ananing mga technology, di pa man gani halos motuog gyapon ng mga tao. Kini pa kang panahon nga walay technology, walay radyo. So nagsalig lang sila sa nagdala sa pulong sa Ginoo sa mga preacher, sa mga disciples, sa mga propeta. Mora na ilang gisaligan. Dili pud sila makatuo, no? Mauna si Pablo wala jud magsalig sa mga nga pwede nga mabasa ra. So ang ilang gusto nga siya muwali gyud ani nga panahon o
iyag yung mapadayag ang pulong sa Ginoo, no? Sa ilahang wa sila magsalig sa ilahang mabasa kay ang ubang tawo lagi diri panahon nadi kablong basa. Gisaligan ni Pablo diri ang ilang pagwali. Amen. Pero niingon siya kinsa may mobilib sa mong report. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pero sila nagsalig lang gyapon sila bisag kabalo sila nga ang ubang tawo wala magsalig aning panahon na wala dili mo tuo. Pero padayon lang gyapon sila ang mga propeta o ang mga disciples diri sa 10 diri na to makita sa verse 10 no, sa verse 10 sa verse 18 nagingon but I say have they not heard, yes verily their sound went into all the earth and their words unto the end of the world. So niingon na po diri ang mga niingon po diri so atong tanawon sa Psalms chapter 19 verse 4. Mo mo testify nga verse nga na napadayag na lagi ang pulong sa tanan. No? I mean, napadayag sa tibuok kalibutan ang pulong or sa tibuok nasod aning panahon na pero dili gyud ingon nga I mean, ato i-correct lang napadayag na ang pulong sa tibuok kalibutan pero dili tanan lugar sa kalibutan ang nakadungog pero na spread out na ni sa tibuok kalibutan pero na may mga barangay, city, barangay or mga kapulo mga purok-purok, di ba? Mata Psalm chapter 19 verse 4 atong basahon. Muna mo testify nga na napadayag na lagi ang pulong sa lagyo ng mga lugar. Karon di sa man nahitabo ni karon nga napadayag mas napadayag pa man ang pulong sa Ginoo tungod sa mga technology karon, social media. So 19 verse 4, Psalm chapter 19 verse 4 nagingon diha, their land is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun. So sabi ni Isaiah pa ang ilang linya migawas lahu sa tibuok yuta ug ang ilang mga pulong ngadto sa tumoy sa kalibutan diha kanila siya mipahimutang sa usa ka tabernakulo alang sa adlaw. So diri na ni-testify po diri sa Psalm na padayag na lagi ang pulong, no? Their sound went all the earth. Diri gipasabot ni Pablo nga ang pulong na padayag na gyud tibuok kalibutan pero dili gyud kini napadayag na sa tibuok kalibutan kini nga passage po diri sa Romans. Exaggeration ra pud kay nga kaingon ta nga napadayag na lagi tanan. Yes, napadayag pero atong usbon pero dili tanan lugar sa tibuok kalibutan ang mutuo ug nakakaplag aning ebanghelyo. Kay kahit lagi tag mga pulo sa ginaingon pa sa mga propeta nga gitan-aw na nila daan, no? Bisan usab gani sa mga lugar nga kung diin namuyo ang mga Grego o mga Romano, no? Diri sa verse 18 diri nato masabtan nga si Pablo nahibalo aning panahon nga wala pa jud nawali sa tibok lugar sa kalibutan ug siya may plano pa gani nga moadto sa Espanya nga mo wali sa pulong sa ebanghelyo. Atong tanawon gani sa sa Romans 15:18 to 24. Ato makit-an nga gusto pa gid siya kining Espanya sakop ni sa Roman Empire o sakop ni sa Roma, no? Spain. So tanawon nato sa chapter 15 verse 18 to 24. Dalion lang nato ni pagbasa ha. Para ato lang mapakita ba nga gusto kining sa chapter 10 din si nagplano na pud siya nga mo journey siya sa Espanya sa chapter 8 sa verse 18 nagingon diri kay dili ako mangahas sa pagsulti o bisan unsa mahitungod ngadto mga butang nga si Kristo wala nga si Kristo wala nakabuhat pinaagi kanako sa paghimo sa mga hintil nga misinugtanon pinaagi sa pulong ug sa buhat. Ningon diri Pablo sa chapter 18 sa chapter 15 sa verse 18 nga ang mga Gentiles gani nahimo nga sila nakakaplag, nahimo nga sila lagi ni sugot or ni accept sa pulong, no?
Pinaagi sa gamhanan mga ilhanan o mga katingalahan, pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios mao nga gikan sa Jerusalem ug libot ngadto sa Ilikrium, nalukop nako pagwali sa maayong balita ni Kristo. Nalukop niya, oo, sa ingon ako naningkamot sa pagwali sa maayong balita, dili sa dapit diin si Kristo nanganlan na basin ako magtukod ibabaw sa pagturukanan sa laing tao. O dili daw siya madto sa mga lugar nga nahinganlan na or nakakaplag na sa mga o sa ebanghelyo. Dili sa apan nag-ingon sa nahisulat ngadto sa kang kinsa nga siya wala gisulti sila makakita og sila nga wala nakadungog makasabot. So ambak ta diretso nato lang ipakita diri nga naiplano si Pablo nga madug sa niya. Ambak ta sa verse 24 sa bisan kano sa ako mahimo sa akong panaw ngadto sa Espanya, ako muanha kaninyo kay ako nagsalig nga makakita kaninyo diha sa akong panaw ug mapagikan ngadto sa akong padulngan. So giingon diri Pablo pag humando niya kadtong Espanya, mobalik siya diri sa Roma, sa iyang giingon diri, mobalik ko ninyo diha, no? Pero nasa plano nga moadto sa Spain para mo padayag sa pulong sa Ginoo. Diya na to makita mga igsuonan, diya sa tong balay makita na to ba nga bisan daig sila na sila'y kasing-kasing nga mo padayag sa pulong sa Ginoo sa bisang asa nga lugar. Amen. So diya na to nakita no nga si Pablo naningkamot yun bisan pagkabalo sila nga na mga gahig ulo, sila mo paningkamot yun bisan pag ila sigurong kung siguro nani sila karon dire sa atong panahon sa pandemic, muwali gid siguro nila, mubakway gid siguro sila, pero di naman nato na sila makita karon kay kita naman naman ta sa New Testament. Napata? So sa chapter 10 verse 19 nag-ingon diri pod sa verse 19 no. 19, but I say did not Israel balik na pod. But I say did not Israel know? First Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by foolish nation I will anger you. So diri na pod sa verse 19, no? Nagingon ri, I told that God would use other nation to provoke them to jealousy. Mo nagingon diri, no? Pero si Pablo gipakita lang niya diri, no? Si Pablo iyang gipasabot niya diri nga kini nga bersikulo, but I say did not Israel know? Wala ba sila gayud nakadungog nga bisan sa panahon di ay ni Moses giingon na nang daan pud ni giingon na dai gipanagna na nadaan o gisulti na daan ni Moses ni nikutlo na pud si Pablo diri, no? Nikutlo na pud si Pablo diri sa Old Testament sa giingon sa Deuteronomy sa kang Moses sa prophet Moses, no? Sa Deuteronomy 32 verse 21. Kung unsay atong ikuan maora magyapon ning giingon diri ni Pablo ug ni Moses, maora ilang giikuan, ilang feeling. Ana? No? They have moved me to jealousy with that which is not God. They have provoked me to anger with their vanities, and I will move them to jealousy with those which are not. Tanaw na to diri, and I will move them. So sa 19 atong yun maura gyapon, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by foolish nation I will anger you. So mo na giingon ni Moses diri sa Deuteronomy sa Old Testament, ug mao ra puy gikutlo pod ni Pablo diri. Gikutlo pod niya ni diri kay ngano man para maauhag ang mga taga-Israel nga maumao na sila kinaiya sa una sa mga hintil karon mga Jew man ni sila mga, di ba? So si Pablo iyang gikutlo ang gihimadlan na daan o gipanagna na daan ni Moses para makakuha siya og atensyon sa mga Israelian, no? Sa mga Israel, no? This verse, kinipod nga verse, contains very pointed promise of the calling of Gentiles in consequence of the rejection of the Jew, no?
diri pod gipakita kini nga verse gikutlo ni importante nga gikutlo ni Pablo para mapakita karon sa mga kung unsay consequence kung sila kung mo dumili ang Israel. So mao ra gyapon bisag ipakita na ni Pablo ang consequence unsay na consequence sa una sa mga hintil gikan pa sa kang Moses. Pero kung mabasa niyo Old Testament, ang mga hintil nakakaplag ba sa pulong sa Ginoo, nakakaplag sila sa pagkamatarong sa Ginoo. Ilang yung gi-accept nila pero dili sa tanan, no? Pero dire sa gikutlo ni Pablo dire sa Romans, iya lang yung ipakita nga sila gani dito sa una inani, pero tanaw na to karon sa kini nga New Testament gahi gyapon gyud ang kasing-kasing sa Israel sa mga taga-Israel. Amen, no? Ug tungod ani nga panghitabo, kini nga panghitabo nga gipakita ni gani ni Pablo sa giingon palangdaan ni Moses, kini nga panghitabo na nahatagan gyud og dako nga responsibilidad ang Israel nga dapat gyud sila mo accept, dapat gyud sila mo tuo sa ebanghelyo sa Ginoo. Pero unsay pasabot, unsay hinatnan, wala ra gyapon sila tuo bisag giawhag na ni Pablo ang tanan, ipakita na ni Pablo ang tanan. So ikaupat sa verse 20. Diri sa verse 20, but Isaiah is very bold and said, I was found them that sought me not, I was made manifest unto them that seek ask not after me. So sa Bisaya pa apan si Isaiah maisugon kaayo og na ingon ako nakakaplag kanila nga wala nakakita kanako ako napadayag ngadto kanila nga wala nangutana subay kanako. So muni ingon mao po ni ginikutlo pod si Pablo diri. So atong tanawon sa Isaiah chapter 50 o sa chapter 65 verse 1, Brother Dong. Isaiah chapter 65 verse 1. Nag-ingon diri sa kapitulo 65 bersikulo 1, nag-ingon ako gipangita nila nga wala nangutana alam kanako. Tanawa ninyo ha. Ako nakakaplag nila nga wala nangita kanako. Ako miingon tanawa ako ngadto sa usa ka nasod nga wala gitawag pinaagi sa akong ngalan. So manay giingon ni Isaiah diri about sa pagwali niya. O maora ko'y giingon diri ni gigamit ni kutlo pod ni Pablo diri para gyud maawhag ang mga taga-Israel. No? Apan si Isaiah na isugon kaayo ug nag-ingon ako nakakaplag kanila nga wala nangita. So diri na to makita, no? But Isaiah said, I was found them that sought me not. No, si Pablo nagkutlo na sabgikan sa Old Testament sa Isaiah, no? Isaiah told Israel that God would be found by those who did not seek, no? Who did not seek Him. Bisan si Isaiah gisulti na niyang daan o gipidek na niyang daan nga ang kaluwasan sa mga hintil, no? Nga naluwas ang mga hintil. So bisan ang mga hintil tukma sa ilang kangit-ngit sa una sa ilang na pud sila problema sa ilang mga kinaiya, wa pud sila maglayo sa Israel, pero nakaplagan yun nila ang mayong balita, no? Gikan kang Kristo. Pero unsa pa man ang rason, no? Unsa pa man ang rason sa Israel nga dili sila makatuman o di sila makahimo nga sila mutuo sa Dios, no? Pati manggani ang hintil nga nakakaplag manggani. Kita na po diri sa ato ang lesson nga walay pili ang kaluwasan o walay pili ang pulong sa Ginoo. Tanan igo lang gani ta mo dawat na lang gani, igo na lang ta mo tuo, musalig, pero dili pa gyud, no? Dako kayong no sa tuwa, no? They are entirely without excuse. Dili gyud sila excuse ang Gentiles, ang mga Hudiyo, ang Hintil, di sila excuse nga dili sila pwede maluwas. Gihatag gani ni tanan sa Ginoo para sa tuang tanan. Amen. So wala pud gyud naglayo ang atong kinaiya sa karon ug sa una nga gahi ta pasabton sa pulong sa Ginoo, no?
nagpamatuod lang po ni si Isaiah ug ang uban pa nga mga propeta nga atong naagian o atong naagian sa lesson nato karon nga ang nga sila dili ta angay nga makurat na nga nganong dili gyud ang Israel makatuman o dili gyud sila gusto motuo sa ebanghelyo ni Jesus Christ, no? Kay giingon naman lang daan pero dili pud ta kaingon nga kay giingon naman lang pasagdan na lang na kay gihimadlan naman na daan mao naman day na ay ang propesiya mao naman day na ang prediction nila sa una anong mamugos pa man sila nga sila magwali pa man or kita karong panahon na mamugos pa man gid ta nga ang uban makakaplag or ang uban nga gi panagna naman day daan dia sa Biblia nga naay mga gahig ulo. Ako lang iklaro ha. Gipanagna na ning daan. Pero unsay gibuhat sa Ginoo nang hatag siya mga preacher, naghatag siya magwawali, naghatag siya mga disciples niya para muwali, naghatag siya mga propeta para muwali sa ebanghelyo sa iyang ebanghelyo pinaagi kan Jesus Christ. Gipanagna na lagitaan my friend. Nga naagyod yes, tinuod kamo bitaw ang uban nga isa na siguro ang uban nga gipanagna daan nga gahi kay putok. Pero unsay gibuhat sa Ginoo, naningkamot ang Ginoo ang amahan ug ang anak nga para kita maluwas. Nasabta na? Hantod karon. Nakita nato na daghan kay magwawali nga nagbase sa Bible pero wala ta magtuo sa uban nga wala ta magtuo sa ila nga sila nagpadayag sa maayong balita nga gikan sa pulong sa Ginoo. Pero unsay atong gituuan kung unsay magtrending sa Facebook, unsay magtrending sa YouTube, mo na atong tuuan. Dili tanan nagtrending maayo, di ba? Na yung mga kabuang anak. So ato lang ipadayon. Ano man day Brad, giingot nga magwali-wali pa man day kadiha karon diha nga gi-testify naman day sa uban mga propeta, sa uban mga preacher nga gahig ulo ang uban mga tao, labi na sa mga Israel. Pero una-una gahig ulo ang mga Gentiles sa mga Hintil sa una. Ang uban po diri sa Israel sa una, gahig ulo pero ang uban karon sa ila karon nanay Ginoo sila kasing-kasing, sila nakakaplag. Pero dili lang lagi sila tanan lukop. Pero ang gipaningkamutan manggod nato diri, ang gipaningkamutan sa Ginoo nga malukop ang tibuok ta katawhan nga makaila, dili lang taman sa makila kundi dili makakaplag ug ma-exercise ang kinabuhing Kristohanon. Lami ra ba kay ta maingon nga Christian man to or Christian we are the religious country or Christian country, yes. Pero wala makita sa tong pagka mingon ta nga mingon tag Christian, dili nato makita ang pagka-Kristohanon sa tong kinabuhi. Kay pag ingon lang nato magwali ta o mag Bible study ta karon Brad, nagdumili na din ta ay daghan pag buhaton magbuga pag kahoy. Pero ato lagi inviteon sa ato ta dito kay birthday sa kuan ato bisag napay binuga nya na kay ato ta, di ba? Ato lang ipakita diri ba, ako lang ipakita sa inyo bisan pag sila Pablo na ningkamot pud sila nga maawhag or ma-spread out ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Sa akong gibalik karon naawhag sa tibuok kalibutan pero tanan wala makatuo sa ebanghelyo o dili tanan tibuok o dili tanan parte sa kalibutan nakadungog ug nakaila sa pulong sa Ginoo kay gahi lagi kayo mga utok karon sa mga tao. Pero ang mga tao karon dali ra kay makaila unsa ang Facebook, unsa na lang mga trending. Amen. Napata diha. Kapita ta sa Romans last verse nagingon direo sa last verse sa 21 sa 20 ato sang basahan sa 20, but Isaiah is very bold and said, I was found them that sought me not, I was made manifest unto them that asked not after me. Sa 21, but to Israel he said all day long, I have stretched forth my hands unto disobedience and gainsaying people. Gainsaying people maning mga malalison nga mga tao. Kini karon nga panahon kita daghan kay mga malalison nga mga tao sa gikaingon pa sa kung nakakita mo sa mga morning devotional ni pastor, bisan siya nakatikim siya sa mga malulutong na mga di maayo nga mga pulong, no? Unsa man day atong gusto day one day ang mga tao ba maghimo ta magwali tas pulong sa Ginoo, di ba? Unsa man sa di ba maayo na maapulong sa Ginoo, iwali na to, maayo man na siya. Pero ang uban, ang feedback sa uban murag lain ba nya mamalikas pa suko. Pero kung mag-post tag mga prank o mga binuang grabe kita maka-like, maka-love,
Unsay klases putok ron sa tao? Nga ang kining Pangginoo mo gani imbis kay atong gi-plaster para masabtan sa uban sa natong tanan masuko na noon daghan na yung mga moral po na karon nga igi-plaster sa gobyerno nga dili ta mga takdan pero gusto gyud manggawas nya napay mga isog kayo malikas pa di masuko pagparahon sa mga pulis. So balik ta sa atong punto niya nawala na minunta sa atong kan. So balik ta sa giingon dire sa verse 21. Pero mao po ni tanahan kay nato ni sa verse sa Isaiah chapter 65 verse 2. Down ang taganina kay 1 man to atong gibasa karon sa bersikulo 2 tong giingon dire sa Bisaya atong basahan sa Bisaya. Ako mibukhad sa akong mga kamot sa tibuok adlaw ngadto sa usa ka rebildihong katawhan nga nagalakaw diha sa dalan sa dili maayo sunod sa ilang kaugalingon nga mga una-una. So ang giingon po diri ni Pablo sa chapter 10 verse 21, giingon siya, but to Israel he said, all day long I have stretched forth my hands unto this appointed and gainsaying people. Bisan pag ang mga disobedient nga mga tao, bisan pag ningon si Pablo, bisan pag Israel, mga taga-Israel, bisag inani mo mga dili mo mo-obey, mga disobedient mo. Pero andam gyapon mo stretch out ang akong mga kamot diya kaninyo, meaning andam pagyapon siya mo padayag sa mga pulong sa Ginoo sa maayong balita. Inana ka bugat o inana ka ang desire ni Pablo ba sa Israel nga dapat unta sila makakaplag sa pagkamatarong diya sa Ginoo. I'm not saying nga ako tarong ko, just ko, kaning righteous one na gid ko, murag self-righteous ra ko may kung ako yung mingunana. Wala, dili man ingon nga ako tarong, gipakamatarong ko diha sa Ginoo, binaagi kang Jesus Christ, gipakamatarong tang tanan. We are just, no? Gipakamatarong ta tungod kay gihatag ni sa Ginoo ang iyang bugtong anak para kita mahimo tang tarong. Dili kay tarong gyud ko, dili oy. Nakagyapon tay mga sala. There is none righteous, no not one. Gipakamatarong lang ta diya sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Gibayran niya yung tanan atong mga sala. Gipaagasan niya ang atong mga sala sa iyang bililon nga dugo. Nya igo lang ta mo tuo. Muna gibalik-balik diha ni Pablo gipasabot. Hantod karon gyapon mora gyapon ni atong giwali. Gahi gyapon tag ulo. No? Amen. So maora gyapon diri sa verse 21 ug sa Isaiah chapter 65 verse 2 maora gyapon ni ingon di or gibati ni Isaiah ug ni Pablo diri nga ilubon gyud ang ilahang mga kasing-kasing nga magpadayon sila sa pagwali kay kabalo sila nga ang Ginoo nag-uban kanila. Ako mibukhad sa akong mga kamot sa tibuok adlaw ngadto sa usa ka rebildihong katawhan nga nagalakaw diha sa dalan nga dili maayo sunod sa ilang mga kaugalingon nga mga una-una. Amen. So diha natapos ato ang part 2 nga gitagna or giingon ng daan nga ang Israel magdumili gayud sa pulong sa Ginoo. Hinaot unta dili ta isa sa tawo sa Israel karon atong kinaiya. Amen. Once nga ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo karon unta na imong dawaton og imong muaksipar ta ang mga Gentiles gani ni aksipar dili na nato huwaton nga mag-worse pa ang tanan. Di lagi ni panghinadlok. Amen. Sa ato ang title The Prophet Foretold. Lagi giingon na laging daan sa Ginoo or giingon na daan sa mga propeta nga di gyud sila mo dawat sa pulong sa Ginoo or sa ebanghelyo. What is the gospel? Mo na atong giingon sa tumiaging Domingo. Death, burial, and resurrection. Mo na ang gospel, mo na yung maayong balita, no? Kung unsay gipangingon ni kung unsay lang nadunggan, sila mo salig lang,
sa propeta ni sila musalig lang ta mao na makaluwas sa tuwang saving faith sa tong makaluwas nga pagtuo diha sa Ginoo. May igsuonan mantana dili ta mapareha sa Israel ba, no? Sa atong mga panimalay ang dato nang nahinuplugan. Amen. In connection po sa mga gipanghatag ni pastor sa every morning nga mga devotional sa Habakkuk chapter 2 verse 4, diyan nato makita nga the just shall live by faith. Ang matarong or ang gipakamatarong mag kinabuhi sa pagtuo. Unsa nga pagtuo diha sa kang Jesus Christ. Amen. Tanaw na to sa Romans chapter 1 verse 12. Brother Dong. Ang manatani. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang matarong magkinabuhi. The just shall live by faith. Ang matarong magkinabuhi diya sa pagtuo. Amen? Sa Galatians chapter 3 verse 11, atong tanawon. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. No? But no man is justified kay walay tao nga gipakamatarong diha sa balaod, sa pananaw sa Ginoo. It is evident, ebidensya nga, for the just shall live by faith. Ang matarong magkinabuhi diha sa pagtuo, kay wala lagi gi-justify o walay gipakamatarong diha sa tao or sa balaod sa mga tao sa mata sa Ginoo, kundi the just shall live by faith. Balik ta last verse, Hebrews 10 chapter 38. Hebrews 10 Hebrehanon chapter kapitulo 10 verse sikulo 38, no? Now the just shall live by faith, but of any man draw back, my soul shall have no pleasure in himself. Bisaya pa karon ang matarong magkinabuhi pinagi sa pagtuo, apan kung si bisan kinsa nga tawo muatras ang akong kalag, walay kalipay diha kaniya. Amen. The just shall live by faith. So ganina naghatag na si pastor sa 2 Peter chapter 1 the power for godly life, no? Ang power o ang gahom sa pagkinabuhi diha sa Ginoo, godly life. Makapossess mo sa imo divine possession, divine protection, divine profession. So kung diha ka magkinabuhi subay sa Ginoo, na kay power na tay gahom nga makapossess ta sa divine possession, divine perception and divine profession. Igiyahan ka sa Ginoo. Makigsunan tana dagantag nakuha or nasabtan ninyo ang pulong sa Ginoo o nakakuha ta sa panalangin gikan sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat, magampo ta. Our Heavenly Father, Lord, salamat kayo sa puntagon karon nga padayag na pud nato na humana mo ang lesson gikan sa part 1 to part 2, Lord, nga naot, Lord, nga kami dili mahimong usa sa mga taga Israel nga gaigulo o gahiog kasing-kasing tanan, Lord, nga dili lang mitaman nga nakadungog kundi amo po nang i-accept sa among kasing-kasing ang nadunggan na mga pulong ug among i-exercise ang among pulong nga gikan sa imuha, gikan sa Biblia o gikan sa Amahan, Lord. Salamat kayo ana yung tanan, panalangin ug sa kaluwasan. Salamat kay Lord sa iluwa pod mi sa mga kalapasan diya kanimo. Ibalik ang dungog himaya. In Jesus' name I pray. Amen.